Kuya. Ano nangyari dyan, Kuya? So you're Marcus, the Governor Miguel Aguila. Umalis ka na dito dahil baka kung anong pang magawa ko sa'yo. Kailangan mo ang tulong ko. Ako na bahala doon sa problema mo sa mga tauhan mo. In exchange, you give me a portion of your operation. Rob! Nagbago ba isip mo? Pumapayag na ako sa hatian ng gusto mo. Basta madadala niyo ang ulo ni Norman sa akin. As in Norman de la Cruz. Oo. 70-30. Kapalit ang ulo ni Norman de la Cruz at ang mga kasamahan niya. Norman, mag-uusap nga tayo. Alam mo ba yung ginagawa mo? Hindi kami ang dapat sisihin sa gulo na to. Si Marcus. Utoy! Hoy, Ano? sungit mo naman. Magtatanong lang eh. Ano ba kasi yun? Masakit pa ba yung mga sugat mo? Ano sa tingin mo? Pati to? Aray! Ito. Aray! Maris! Maris, tigilan mo si Utoy. Sige na. Sakay. Utoy. Uy, sino Pogi? Bumalik na sila! Ayun, Norman. Kaya, Ingat ha. kumusta kayo? Tandahan. Buti nakabalik ka na dito. Utoy, kumusta ka? Medyo okay naman na ako. Kamusta? Ano nangyari? Nilusob namin ang minahan ni Marcos. Sira na ang operasyon niya. Pero hindi tayo pwede makampante. Simula pa lang to. Kailangan natin magpalakas at maghanda para sa susunod na laban. Babagsakan ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba ka nila, parang alam lang ang madali na tapakan. Hilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? Hanggang sa uli, gustong mangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na doon sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin abuti. Alam ko na maraming pagsubok ang dadaan, kahit sa kamatayan man sa atin nakapag. Kaya di ka mababayaan, ipaglaban, mahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan para sa lahat, kahit ngayon ko na siya ay mailang. Di mabibigilan, di tumigilan, pinalaman ko pa rin ang lakas. Hindi ko isusuko lahat, kahit kasalanan ko pa. Fatima!
Fatima! Fatima! Fatima! Fatima! Fatima! Fatima! Rachel, my loves. Excuse me, kausapin ko lang si Papi. Sige. Okay. Papi! Moat yarn? Papi. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa nangyari kanina. Alam mo naman, gusto lang namin na ipagtanggol yung mga tao sa Bayang Pag-asa. Mali ba namin na ganun yung mangyayari, diba? Pero, Papi, maraming salamat, ha. Alam mo, sobrang na-appreciate ko na andito ka na sa panig namin laban kay Marcos. Maraming salamat, Papi. Judge. Well, with that face, I guess you bring me good news. Musta yung pag-uusap niyo? O sabihin na natin na wala sa mood si Marcos ngayon. Nagkaroon ng malaking aberado sa minahan na magiging paborsada. Inatake ang operasyon nila. Pinasabog ang isang truck na may dalang piyadra. Sa investigasyon nila ang lumabas sa pangalan, Norman de la Cruz. Nandito si Norman sa Bayang Pag-asa. Hindi lang yan. Nagkaroon kami ng kasunduan ni Marcos. Kapag naalis natin si Norman dito sa teritoryo niya, makukuha natin ang malaking porsyento ng minahan. 70-30 to be exact. Judge, this is an absolute win. Obet, wala ako sa panig nyo. Nasa panig ako ng mga tao dito sa Bayang Pag-asa. Ano ibig mo sabihin, Papi? Sa tingin mo ba, Obet, masaya ako na sinasaktan ko yung mga tao ni Marcos? Lahat sila, kilala ko ng personal. Nakakasama ko sila. Kasabay kong kumain, nakakakwentuhan, nakakasalamuha. Kilala ko buong pamilya nila, lalo ng mga asawa at anak nila. Oo, lumaban ako kasama kayo para protektahan ka. Kung sa tingin nyo,
na sa tama ang pinaglalaban nyo. Pwede ba, Obet? Huwag niyong idaan sa madugong paraan. Kailangan ko makausap si Norman. Papi. Are you okay? It looks stressed. Are you bothered? Naguguluhan kasi ako eh. Akala ko, kilala ko si Kuya. Well, at least, akala ko kilala ko siya. Pero nung nandun ako sa kampo nila, Norman, hindi ko kalain na ang daming na biktima ni Kuya. Ang dami niya mga sinaktan. At isa doon si Utoy. Ginamot ko siya. Norman, pwede ba kita makausap? Ano yung Kap? Humingi ako ng dispensa sa'yo sa inasal ko kanina. Norman, katulad niyo rin ako. Naniniwala na sa tama ako. Pero hindi tayo pwede makipaglaban sa marasa paraan kay Marcos. Pwede naman natin idaan sa maayos at payapang pag-uusap. Ba't hindi tayo magdemanda ng pagbabago? Balik natin yung respeto at karapatan ng mga manggagawa. Hindi naman siguro mahirap yun. Sa tingin mo ba? Na sinimulan namin to sa maras na paraan? Sa tingin mo ba? Na si Marcos yung tipong tao na makikinig kapag kinausap mo ng maayos o ng masinsinan? Inaalala ko lang naman, mas madaming taong madadamay, lalo na mga inosente. Mawalang galang lang ho. Pero sana sinabi mo yan nung inaabuso ni Marcos yung mga tao niya sa harapan mo. Kapitan. Ng tamang panahon para lumusob sa Bayang Pag-asa. Sandali lang. Baka kailangan natin humingi ng backup bago natin tugisin si Norman. Kukunti lang mga tao natin. Madedehado tayo. Ang tagal ko nang hinihintay ng pagkakataon na to. Ito na to eh, nandito si Norman. Kung gusto mong tumawag ng backup, gawin mo. Ngayon na tayo lulusob sa Bayang Pag-asa. Sina, magandaan na kayo! Bakit? Narinig ko yung pag-uusap niya ni Kap Obet. At may punto siya. Huwag na natin hayaan na may madamay dito mga inosenteng tao. Huwag na natin hayaan na may masaktan pa sa laban na to. Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita ko sa mga mata mo yung galit nung nagkaharap kayo ni Marcos. At alam ko din ang punong-puno ng galit yung puso mo. Dahil sa lahat ng mga nangyari sa'yo.
Dahil kay Mercy. Dahil kay Fatima. Pero sana kahit papano, makita ko pa rin yung dating Norman. Yung Norman na nag-iisip na mga dapat niyang gawin. Yung taong iisipin ang kapakanan ng ibang tao kahit ng mga kalaban niya. At lalong-lalo na yung taong naniniwala sa hustisya. At hindi ko matanggap na kayang gawin ni Kuya yun. Na kaya niya manakit ng mga tao. Hindi ko matanggap. Hindi ganun si Kuya, di ba? Anong plano mo ngayon? Anong gagawin natin? Kailangan ko puntahan si Norman. Kailangan ko sabihin sa kanya na papunta na yung mga taong naghahanap sa kanya. Okay. Then I'll go with you. Are you sure? May choice ba ako? Patay na yung Norman na yan. Nakabaon na siya sa lupa. Sa tingin mo ba, sa lahat na nangyari sa akin, maniniwala ba ako sa hustisya? Hindi na babalik yan. Parehas na kami ni Marcos. Pero di gaya niya. Ginagawa ko to para sa kabutihan ng lahat. At papatumbuhin ko lahat ng naharang sa akin. Pido, banday ka banda dito. Malapit sa Bayang Pag-asa. Kahit anong senyales na nandun si Balmores, sabihan mo kami kagad. Okay. Pido to, sumama kayo sa akin. Dito. Marcos, naliligaw ba tayo? Iilan lang ang lugar na pwedeng pagtaguan nila Norman. Benito, may problema ba? Naalala ko lang si Mercy. Saka si Fatima, Christine. Kailangan makita na natin si Norman na yun. Kasan ka, Pido? Doktora. Paparating na sila Judge Balmores at Governor Aguirre. At si Kuya, para hanapin kayo. Nakita ko rin sila, Norman. Kapunta sila rito.